Hello. Oh, walang mic. Balik po tayo sa ating regular episode sa Reaction Page Politika. So, we are now on Season 2, Episode 30. Mga politika. Marami pong bagay yung ating isisiwalat. Pero makikinig muna tayo sa ating sinusubaybayang mga vlogger na mga padidiis man yan o against sa DDS. Kasi alam nyo mga kapolitika, I don't know if you will agree na parang dalawa lang naman, di ba? It's either DDS vlogger or against sa DDS. Pero yung inyo pong lingkod ay hindi po tayo pumapanig. Tayo lang po ang bukod tangi, mga kapolitika. Tayo lang po ang bukod tangi na walang politika ba? Wala po tayong pinapanigan kasi ang atin pong pagsang-ayon ay sa mga bagay na ang taong bayan ang makikinabang. Siguro naman po ay, di ba? Sa dami po ng nangyayaring mga nakawan, abay, masyado na pong nahihirapan ang ating mga kababayang Pilipino. Pero, ganun pa man, kung dalawa lang pala, so, DDS, BP Sara, mga Duterte, pinagtutulungan pala. Teka. Abay, Reaction PH Politika. Parang tunog DDS ka na rin ako. Hindi po. Ay, malabo mangyari yan. Ang pinupunto po natin ay yung observation natin na nakikita natin. Siguro naman, sang-ayon naman siguro yung karamihan. Hindi ko sinasabing lahat. Or maaaring sang-ayon ng karamihan na pag usapang politika, it's either mga Duterte or kalaban ng mga Duterte. So kaya yan mga kapolitika, abay, hindi natin masisiguro yan. Pero ang alam natin, lahat daw, ewan ko kung totoo ito, lahat daw ng resources ng government ay nakatuon para pagbagsakin ng mga Duterte. At yung panggigipit daw doon sa minority na ngayon, minority na pala kasi daw umanib na daw si Jesus is Lord, Senator Joel Villanueva. Hindi po ako magsasabi na katulad ng iba na naghuhudas daw si Senator Joel Villanueva. Pero kung sasabihin nyo ng isang senador, kanilang politika yon. Ang akin lamang po ay parang may pressure ba? Yun yung tinatalakay natin mga kapolitika sa pinag-aaralan natin doon sa konsepto ng kapangyarihan ng ama ng political science na si Niccolo Machiavelli, isang French political philosopher. Mga kapolitika. Scholarly approach tayo ng kaunti para mayroon tayong ideya
So, pinag-aralan natin yung konsepto niya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dalawang bagay. Yung brute force or the lion, doon sa isa, and then dito naman sa pangalawa ay yung virtus or luck, di ba? Abay, meron pa tayong ano niyan dito, meron pa tayong kopya niyan. Ako, mga kapolitika, para lang maalala natin, gusto ko itong ibahagi para meron tayong, meron tayong matutunan kahit pa paano. Mm-hmm. Hindi ito, hindi ito. Ito. Parang ito yata yan. Yan, no? Ay, hindi rin ito. Hindi. Baka ito. Baka ito na. Abay, ito. Baka ito na. Ako? Ano ba naman yan? Reaction pitch politika. Dito ka ba talaga nag-i-edit? Ito na. Ako, ito na. So, ayan. Aha. Ayun. So, political power. So, dalawa yung bagay according kay Niccolo Machiavelli. No? Kailangan, pasensya na kayo mga kapolitika, napakalaga po nito. Kasi konektado ito sa mga sasabihin ni Banat Bay. So, according to Niccolo Machiavelli, yung political power daw ay virtue at saka yung fortuna or fortune. Paano kaya yan? So, yung virtue na tinatawag, ito naman daw ay mayroon tinatawag na skill and execution doon sa virtue. Paano mo gagawin yung skill and execution? Kasi dalawang bagay din yung virtue. Meron siyang lion at meron siyang fox. Okay? So, siguro, kasi yung lion dito, ang tawag ay brute force or puwersa na talagang malakas, brute force. At saka yung fox naman ay yung panglilin lang, cunning or deceit. So, yung fox dito maaaring ito yung may skill na linilin lang, no? So, lumagay muna tayo sandali, ha? Nako, ako. Hindi ko sinasabi na lumagay talaga tayo, no? Na walang ganon, ha? Na talagang yun na yun, ha? No? Ang ibig natin sabihin ay lumagay muna tayo sa mga DDS. Ano ba? Titingnan natin kung yun, mga kapolitika. Pasensya na kayo ha, mayroon lang tayong konting technical problem. Check lang natin yung ating mic. Abay. Ako. Ayun mga kapolitika, nakabalik na tayo. May technical problem lang po ha. Kasi chinek ko po kayo yun, gumagana yung mic natin, nakala ko hindi. Okay, so balik tayo. Yung virtue, skill, and execution. Okay. Nandyan yung lion or brute force, the fox, cunning, or deceit. So, kung ilalagay tayo sa side ng mga DDS, for example lang ito ha, mga kapolitika ha, hindi ito talagang yun na yun. Kasi, di ba, ginikipit. So,
alam naman natin or halimbawa lang na DDS si former Senate President Alan Peter Cayetano or yung mga minority na ngayon. Kasi if ever most of them are in favor of Sara. So, alam naman natin na si Robin Padilla talagang ano yan ang partido na leaning dito sa mga Duterte. So, masasabi natin na parang nagigipit nga sila, no? So, yun yung tawag doon ay yung mga ginagawa ng administration, ang tawag doon ay cunning or deceit, no? But hindi tayo pumaparig sa mga Duterte, ini-explain lang natin. Ako, ini-explain lang natin dito yung ini-explain lang natin dito yung tinatawag na virtue or skill and execution. So, skill, kasi skill nila ito, no? Na manatili sa kapangyarihan yung mga Marcos, for example. Pero tayo ay hindi tayo nagsasabi na masama yung mga Marcos, mali ganito, ganyan. Wala tayong sinasabi gano'n, ha? Now, dito sa Lion workforce, ito yung ginagamit nila, di ba? Katulad ng pagpunta ng NBI sa Senado. Yan. So, ang sinasabi natin, if ever na totoo nga, no? At merong corruption, and then si BBM yung halimbawa lang, ha? Halimbawa lang siya yung mastermind, given the benefit of the doubt. Ako, mga kapolitika, medyo mahirap itong ini-explain natin kasi bakit naman yung mga halimbawa, mga loyalista, for example, bakit naman si BBM pa yung example mo? Kasi nga, lumalagay tayo sa katayuan, for example, ng mga DDS. Ako, magaling na, ha? Explain natin ito ng dahan. Ako, ha? Okay, so, ngayon, ay gagawin daw, according to the DDS, gagawin ng lahat para bagang mapanatili sa kapangyarihan at para ma-impeach si BP Sara. Well, yun ay sa mga tayo ng mga DDS, no? Katulad ni Banat Bay, DDS yan, no? Marami sila. So, yung tinatawag natin na cunning or deceit, yung pandaraya, di ba? Meron nang lumalabas na mataas daw ang survey ni Marcos, parang gano'n ako. Pero, may mga ano din naman, di ba? May mga survey din naman na si BP Sara ay nangunguna pa rin hanggang ngayon. So dito naman sa sinatawag natin na fortune or luck or circumstance, dito yung talagang natural flow of so-called transactions in the government, di ba? Yung batas ay pinaiiral dito, no? So, yan ay humahantong sa tinatawag na adaptability. Nag-a-adapt lang ito. Ibig sabihin, yung nasa Constitution, pwedeng, of course, sinusunod yan because that is the theory. That is the theoretical framework or of what ought to be done inside the Philippines. Diba? Kasi yan yung sinusunod. Diba? May mga batas nga na hindi pa pwedeng gawin because if it is a kind of law which will violate the Constitution or unconstitutional yung dating. Diba? Ako, medyo mahaba ito, ha, mga kapolitika, pero ano lang, patience is a virtue, parang gano'n, diba? Ako, dito ha, tingnan natin dito. Now, itong lion, yung brute force, at saka yung facts or the facts or cunning or deceit, napupunta yan sila sa tinatawag na secure state craft. So, kung patuloy mong ginagawa, unti-unti, pero consistent ka, di ba? Parang ano lang yan, parang pagbablog lang yan. Ako, mga politika, kahit na pangit ang content mo, basta consistent ka lang, tuloy-tuloy lang, di ba? Hindi masyadong maganda, hindi pinaganda. Parang katulad lang natin dito, no? Diba? Dito na tayo nag-i-edit, walang tapos minsan, ay dito na rin ako na parang gusto ko nang matulog dito, nako. Pero consistent lang tayo sa pag-upload ng videos. So, ganun.
nasisecure mo yung tinatawag na statecraft. Nagiging magaling ka dun. So, parang wala nang talab sa mga tao. Kasi syempre, yung mga tao ay parang ano na din eh, nai-immune na sila na ano na, 'di ba? So, parang ang na-observe natin, lagi silang nananawagan yung mga DDS. Most of them, hindi naman lahat. Nako, mabuti ka. Correct me if I'm wrong. Parang nananawagan yata sila na magkaroon ng peaceful rally para manawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Nako, they are just stating possible facts here. Pero ang possible facts din, ayaw magbitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi syempre, sinasabi naman niya na hindi siya yung mastermind. No? Hindi tayo naniniwalang siya yung mastermind. Ang ano natin dito is just a kind of example, possibility. Oh, don't get me wrong. Ang ating pinagbabatayan dito ay mga circumstances lang na posibleng totoo at posibleng hindi or posibleng walang katotohanan at all, di ba? Parang ganun lang yun. So, balik tayo. Pagdating dito sa statecraft na ito, nagiging napupunta din ito sa pagiging adaptable. So, magkakaroon ngayon ng fusion, yung fortune at saka virtues. Di ba? Parang ano lang yan. Parang sign number lang yan, di ba? Sa math. Positive, and then positive, no? So, maganda. Dito, negative naman. Pag negative, nagiging positive. Pag parehas na masama, at ito naman ay masama din, pag pinagsama mo yung dalawang masama, parang sa tingin ng mga tao, ay parang nagiging mabuti yung masama na yun. That is in math. So, halimbawa doon sa example na yan, merong korupsyon. Pero, yung masama na korupsyon ay pinanindigan. So, yung pagkakaroon ng paninindigan sa kasamaan ay masama. So, parang nagiging tama ngayon yung masama kasi may naninindigan. So, dito naman, hahaluan mo ngayon yung fortune or luck. Ang luck at saka circumstance or fortuna, nakadepende yan. Pero mostly, ang tingin dyan, di ba, ang aura niyan ay positive. Kasi luck, di ba, luck yung chances mo na maging maswerte ka. At saka yung circumstances mo, di ba, yung mga proseso na nangyayari sa government, it is based on circumstances because you ought to follow the law, di ba? Hindi, di ba yung tinatawagan nila na bend the law, hindi naman tayo dapat mag-bend the law kasi dapat ang batas ay sinusunod. We should be a law-abiding citizen. We should not be a law bender, ha? Ako, wag po tayo sasali doon sa avatar na, ako, may mga bender doon, ako, ha? May firebender, earthbender, huwag po kayong maging low bender. Masama po yun, ha? Nako, napakahirap po ng ganitong sitwasyon. So, nagiging adaptable yung statecraft, nagiging adaptable siya, di ba, statecraft, yun ay stability, di ba, na mamaster mo, so yung pagiging deceitful ng pagiging facts, no? Because of this virtue or your skill and execution. At yung skill and execution na yon, papatak yun sa dalawa, facts and then lion, yung lion force. So, bagay na bagay ito sa admin, ha? Nako, hindi natin sinasabi na yung admin yon. Pero, yung example natin ay bumabagay sa admin. Bakit? Kasi po, yung brute force, sino ba ang nagpapatupad ng batas? So, dapat sa kanila yung tinatawag na military force. And military force can be a brute force. No? So, once they have a control of this brute force, diba? Kasi, diba, yung sinasabi ng iba na tumayo ka na, Bipisara, kailangan namin ng leader. Well, hindi natin masisi din si Bipisara, no? Kaya walang tugon sa kanyang panig yung mga panawagan na sumama siya.
Pero it is not the kind of action, no? It is not a kind of action na pwedeng, mga politika, na pwedeng hindi niya tugunan. Pwede naman kahit paano. Kasi, if I remember it right, si former Vice President Chupisto Gingo na ay sumasali sa mga rally before, no? It was, I think, during those times is panahon yun ni Erap. Nako, mga politika. Pero, ang pagkakataong ganito ay napakaselan. Kasi, ay politics is politics. There can never be an end to it unless the Supreme Court acts on a particular issue na idinudulog sa kanya regarding constitutionality or issues of constitutionality, a matter which has an urgency in itself, in its nature. Diba? Yung mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, and then yung mga paratang ng minority na ngayon na state-sponsored na kudita sa Senado na ito ay, well, nako, mga politika, ang politics, hindi natin masisi na yung Malacanang sinusuportahan yung isang bahagi nito. Because that is politics, di ba? Yung tinatawag natin na influence. So, pag na-influence mo yung isa, ay papanig talaga sa'yo yun, no? Napakahirap lang pong bagay yung ating pinapaliwanag. Pero hindi po natin sinasabi na yung BBM administration ay masama, corrupt, wala pong ganun. Kasi mahirap po yung bagay na yon patunayan sa ngayon. Kasi hindi nga po kahit na yung impeachment ay hindi makalusot. Yung isang bagay lang po na pwede yon i-allege is through impeachment. Pero yun po yung yun po yung justice sa isang demokrasya. Nawawala po yun dahil po sa pagpanig ng karamihan ng mga tao. Ang tinatawag natin ng mga tao ay yung mga inilik na representative ng mga tao during election. Sila na ngayon yung tinatawag natin na democracy or the leader or the people who lead. Kasi ang ating demokrasya hindi naman pure. Ang ating demokrasya ay yung tinatawag na representative democracy. That's why we are a republic. We elect our leaders. Hindi tayo mismo yung namumuno kasi million yung mga Pilipino. More than 100 million na tayo. So it is very impossible for us all to lead, no? Nako, mga politiko. Marami pa naman mga Pilipino ang magagaling. So, magulo. At saka hindi kakayanin ng pondo. Nako, mga politika. So, yung pangyayari na nagkakaroon ngayon ng mga problema sa ating pamahalaan dahil sa corruption ay systemic na daw. Pero syempre, systemic na yan ay dahilan ay napakalalim na. So, kailangang sugpuin at ang pagsugpo nito ay hindi rin basta-basta kasi nasa sistema na siya. Malakas na yung kapit na mga politika. Hindi natin sinasabi na may inaakusahan tayo kasi in fact even Malacanang ay aminado sila na malawak yung korupsyon. Even the Chief Justice Gismundo, I forgot really the name of the Honorable Chief Justice, sinasabi din nila o niya na mayroon ding korupsyon. So halos lahat naman ay walang pagtatakip na it is really evident na mayroon talagang korupsyon. Ako, mga politikahan. Ano kaya ito? Ay, mayroon pala tayo diyang tumatawa na bata. So, mga politika, I hope na naiintindihan ninyo yung nangyayari ngayon sa pamamagitan ng pag-explain natin sa power continuum or political power concept of Machiavelli, no? So,
parang nagkakaroon tayo ng tinatawag na ah, pag, pag, pagkakaroon ng paghahambing sa tinatawag na divine right at saka yung tinatawag na traditional morality. Yun yung ah, binabahagi sa atin ni Niccolo Machiavelli. Kasi kung ito yung pag-secure ng isang nakaupo sa kapangyarihan para hindi siya matanggal sa kapangyarihan, yung tinatawag na political power continuum ni Machiavelli ay very, very, ah, very effective yung ginagawa ngayon ng Malacanang. They are maybe on the edge of winning the political battle of the current situation. No? So yung power, according kay Machiavelli, ay ano ba ang pananaw at ano ba ang ginawa niya sa kapangyarihan? Si Machiavelli kasi siya yung una na ah, nagkaroon ng pananaw sa politika bilang isang independent science na mayroon sariling rules. Kaya nga, siya ang tinatawag na father of political science. Sabi ng konsepto niya ng kapangyarihan, ang kapangyarihan daw ay hindi ibinigay ng Diyos o ah, i, i, ang purpose ng kapangyarihan ay para maging mabuti yung isang citizen. Yung ultimate goal daw ng kapangyarihan ay political survival. Naku, napaka taliwas nito sa Biblia kasi sa Bible lahat ng kapangyarihan ay galing sa ating Panginoon, no, pagpayag, no. So hindi tayo sumasang-ayon ah, sa ganitong pahayag ni Machiavelli, but this is his political theory. So ang kapangyarihan para sa kanya ay political survival. So kung lalagay na naman tayo ulit, lalagay na naman tayo ulit sa katayuan ng mga Duterte. Ang kalaban kasi nila ay si President Marcos. So, sasabihin siguro nila na talagang gagawin ng lahat para lang mag-survive sa politika. Kahit na mayroong pandaraya, yung cunningness at deceit ng facts, kahit na mayroong puwersa, yung brute force ng the lion, na ginagamitan nila ng puwersa talaga. Nako. So, okay pa rin kasi magkakaroon sila ng survival, magkakaroon sila ng stability, at magkakaroon sila ng preservation of the state. Mapipreserve nila yung state. At saktong-sakto, sino ba ang nagpipreserve ng state? Ang pangunahing may katungkulan dyan ay ang presidente or ang pinuno ng isang estado. So according kay Machiavelli, it is politically good even if morally bad. Kahit na masama yung pamamaraan, basta mapanatili mo yung sarili mo sa kapangyarihan, ang tawag doon ay politically good. Mabuti pa rin yun para sa pamumuno, para sa kapangyarihan. Napakasama pala nito ni Niccolo Machiavelli, ano? Tinagurian lang siyang father of modern political science. Ako? Kaya mas preferred ko pa rin yung father of political science na si Aristotle way back in ancient Greece around 600 BC. No? He was Aristotle was born in northern Greece in Stagira. No? So doon siya lumaki hanggang nung 17 years old ay nag-aral siya sa kanyang guro na si Plato at nung dumaan ang 10 taon ay naging professor siya doon sa paaralan ni Plato na tawagin ay academy, no? Academy ba yun? Or Lyceum? Yung Lyceum yata is kay Socrates na teacher ni Plato. Si Plato naman, teacher siya ni Aristotle. Nako.
paki-research na lang po, medyo hindi na po ako masyadong sure sa sa info. Abay, gusto ko sanang discuss dito yung kay Aristotle, down to the detail, kaya lang meron na lamang tayong 10 minuto or 8 minuto kasi this is a regular episode. We will limit our vlog kasi episode 30 ito, ano. So hanggang 39 minutes lang yung maximum natin. So ibibigay ko na yung time kay Banat Bay, ha. And then you decide kung how to the discussion that we have connect or will connect to the statement of Banat Bay. Nako. Okay. Banat Bay, banatan mo. Looking away is convenient. Utang kami pagtanghali, boss. Bring a coffee. Try this! Coffee ko brown! Saktong timpla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampaap! Coffee ko brown. Saktong timpla na may sarap, Coffee ko brown! Sarap, pampaap! What if there was a song about Lost in Translation in the style of Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Ito na nga po, pag-usapan na natin ng mga issues sa lipunan. Oy. Alam nyo po, kahapon may matindi ho tayong balita, pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. Itawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Mas maganda yung Judas Villanueva. Bakit po kanyo? Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Sa matter of fact, sabi ko nga sa aking FB. Kayo dapat mag-ano kayo sa FB ko sabi ko nga doon, hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasama niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasama niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya ako nga, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi sorry Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi, kasi parang gano'n na dating ngayon nung nyo yung pamunuan ninyo dyan ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan, Marcos is Lord na lang. Huwag ng Judas is Lord, di ba? Tama, mali? Pero alam naman natin na mali yun. Wala tayong magagawa. Yun ang ginagawa ng mga leaders nyo Yung pinuno nyo dyan, tila yun ang sinasamba. Yung si Marcos yung kanyang utos na sinusunod, hindi ang Panginoon Di ba? Alam naman natin yan, huwag na tayo maglukuhan. Alam mo, ito lang masasabi ko dyan sa sa pagbaligtad nitong si Judas Villanueva. Tingnan natin abangan natin, bantayan po natin yung kanyang kaso. Pag yung kaso niya hindi na plunder, alam na natin kung ano nangyari. Nagka-magic na, alam mo naman. Pasensya ka na, Banat Bay, kasi meron lang akong sasabihin. Ewan ko kung kukontra ito o hindi. Yung kasi, yung relihiyon, for example, ay nandyan si Senator Joel Villanueva at kung pastor man siya dyan. Kung halimbawa, inaakala ng iba na nakaka-apekto po kasi mga kapolitika yung nagiging desisyon ng isang pinuno ng relihiyon para sa akin po doon sa kanyang kongregasyong kinaaniban. Halimbawa, masama yung pastor ay mahalay yun sa mga sumusunod na mga tupa na inaakay ng pastor. Diba? Yung pastol na literal may mga tupa yon. So, sa kongregasyon, sa church, yung tupa is the mga members. So, kung masama yung pastor mo, susunod pa kaya yung tupa. Diba? So, if you are a minister, one of the followers of the doctrines laid down by the Christian
denomination or the church in the Bible, then your actions, of course, this doctrine should reflect into your actions rather than make a kind of distraction to the doctrines. Your action should preserve the doctrine rather than destroy it because you are not following what is the Christian way of doing things. Pag sinabi mo Christian way of doing things, these are the commandments of Christ. Diba? Halimbawa, sa pagbibigay ng ikapo, nako, mga politika, magiging seryoso tayo. Halimbawa, sa pagbibigay ng ikapo, diba sa Bible, sabi doon, sa Malakay 3:10, na magbigay kayo ng 10 bahagi at kayo ay akin. But ang mosaiko na tithing na 10%, ginalitan na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang utos na ngayon ng doktrina Kristiyana ay yung tinatawag natin na for God loveth a cheerful giver. So give according to what your heart desire, not grudgingly or 'di ba, yung pinipilit, because iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God loveth a cheerful giver. Oh, politika. Yung background lang natin yung tumatawa, pero we are very serious sa bagay na yan. Napakahirap pong magkaroon ng pastor na pinaniwalaan natin nasa tamang reliyon tayo. Pero yung doktrina mismo na ipinapatupad ay panahon pa ni Moses. Nako, parang ganun lang yun. Tapos masama pa yung ginagawa. For example, hindi natin sinasabi na si Senator Joel Villanueva yan. Ako, wala po tayong sinasabi ganun. Doon po tayo nagpo-comment sa sinasabi po ni Banat Bay. I don't know if it is a contradiction or a kind of support to the statement of Banat Bay. Kayo na po yung mag-decide. Ako, politika. Wala na po tayong oras. Balikan muna natin si Banat Bay. At saka bigla na lang itong mawawala kasi wala na tayong oras. Ang daming technical issue kasi may mga maingay na aso sa labas. Ako? Man, tutangin na to si ombudsman eh. Alam naman natin yan, di ba? Natuta talaga yun si ombudsman. Kaya sigurado tayo dyan, pag itong kaso niya ay bumaba at hindi na plunder, kasi yung plunder non-bailable. Yung katulad nung kay Jinggoy, yung nangyari kay Jinggoy, di ba? Nanindigan si Jinggoy. Alam mo, nakakaya, no? Nakakaya ka, Joel, sobra. Joel, nakakaya ka. Mantakay mo, tinalo ka pa ni Jinggoy. Di ba? Si Jinggoy, masama ang tingin natin yan. Kaya nga, meron pang pautot dyan na good one. Tapos, tinawag ng bad one si Jinggoy. Pero si Jinggoy, at least nanindigan. May bayag kahit... Hindi, di ba? Totoo, ikaw, Joel, pambihira ka. Ang dahilan mo, pamilya mo, at ikaw. Hindi, ako... Baka sabihin ng iba, ganun din naman ang ginawa ng iba. Nag-tridor din naman, bakit si Joel lang masyado kung ano. Kasi I expect more from Joel. I understand yung mga politiko nagbabaligtaran. Okay yan. Hindi naman sa okay. I mean, ano yan, normal yan sa mga politiko. Yung patawid-tawid sa kabilang kampo, ganyan naman noon pa eh. Di ba? Pero hindi ko matanggap ay yung new creation. Supposedly. Di ba? Yung mga talagang they profess that they are follower of Christ.